Sa gitna ng investigasyon sa flood control project, isang pangalan agad ang inilantad sa publiko, si Congressman Y. Siya ang unang itinuro, siya ang unang pinuntirya, siya ang unang ginawang mukha ng issue. Ngunit, sino ba si Congressman Y? Siya ay isang neophyte congressman na sa kabila ng pagiging baguhan at party list representative ay hinirang na chairman ng Appropriation Committee, isang posisyon bihirang mapunta sa isang baguang halal. Sa Benguet, kilala siya hindi bilang elitistang politiko, kundi bilang taong palaging nasa tabi ng komunidad. May scholarship, may tulong medikal, may kabuhayan at personal na umaalalay sa nangangailangan. Ngunit sa bansang entablado, bigla siyang ginawang sentro ng kontrobersiya. Dito nagsisimula ang tanong, kung tunay ang laban kontra korupsyon, bakit ganito ang pagkakasunod-sunod? Bakit ganito ang pagpili ng unang target? At kapag ang batas ay ginawang sandata ng politika, wala nang tunay na ligtas. Kapag ang investigasyon ay nagiging mensahe na pananakot, nawawala ang tiwala ng mamamayan. At kapag ang hustisya ay pumili kung sino ang unang tatamaan, hindi na ito hustisya, ito ay seleksyon. Hindi namin sinasabing walang dapat managot kung may pagkakamali. Ngunit malinaw ang paninindigan. Ang pananagutan ay dapat pantay, ang proseso ay dapat patas, at ang hustisya ay dapat walang kulay. Dahil ang bansang pumapayag sa hustisya may kinikilingan, ay bansang unti-unting nawawalan ng kalayaan. At ang mamamayang nananahimik sa ganitong sistema ay mamamayang unti-unting nawawalan ng boses. Ito ay hindi lamang usapin ng isang kongresista, ay usapin ng prinsipyo, ito ay usapin ng kinabukasan ng hustisya para sa Pilipinas. Ito, si Buboy Patriarca, nagbabalita para sa Road News Arangkada.